Hello, so ako po si Madam P at ito yung reading natin for Libra. By the way, bago tayo magsimula, marami na po kasing naloloko itong aming scammer, so magiging transparent tayo. Ito yung number ng scammer namin. Ayan, nagkukunwari po siyang ako, poser po siya, ano. And ito yung pinaka-number talaga namin sa Cash G. Ayan. If you want to book a personal reading, virgophilippines@gmail.com or doon sa aming Facebook page, Madam P, or sa aming TikTok, Unipri, UNIPRI. Yun lang yung aming Madam Unicorn P. Pwede rin doon sa aming Instagram. So, let's start. Ayan. So, nakita nyo na kung ano yung number, doon lang kayo. Yun lang. Pag nag-send ng Gcash at iba ang sinend, ay wag po kayo maniniwala. Kasi yung number na yun, pwedeng magpalit-palit or pwede madagdagan yung ang tawag dito, yung number ng scammer. So, mag-ingat po. Marami pa akong poser or gumagaya sa akin na account. Be vigilant. Ayan. Pinag-a-add nila yung mga follower ko. Ingat po kayo. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Ace of Wands. Gusto ko tong energy mo. I can see there's some, lalo na with the Ace of Cups, diba? Sabi ko sa'yo, maganda yung energy mo. There's a new beginning for you. Yung iba sa inyo, if you're single, new love. Yung iba naman, if you're not, something that will, makakapagpa-inspire sa'yo to do something. There's a new beginning for you. Some kind of plano with the Two of Wands na isa sa katuparan mo kasi you want this, you need this, Six of Pentacles. Ayan. And I feel like may mga tulong na paparating sa'yo when it comes to the Four of Pentacles, yung iba, kung ano man yung mga importante sa buhay mo. I feel like bibigyan ka din ito ng importansya pabalik. No? And, and I can see a lot of new beginnings for you, and this is an exciting new beginning. Parang yung iba sa inyo, pwede may mga makakausap kang mga tao na someone na nasa mataas na position or influence, malakas yung influence niya, and these people could be like yung key or maging susi para malayo yung marating mo through the help of these people. Parang ganun. But anyway, whatever this new beginning is, this is something that you are very passionable. Magiging, yung parang passionate or gusto mo talaga to eh. Happy ka talaga dito. Nandito talaga puso mo. And I feel like part of you is magiging sakim in a way na pwedeng sarili mo naman yung iisipin mo, which is good. Kasi pag binibigay mo or nagpapauto ka dun sa iba, ang tendency niyan, the magician, ikaw ay naloloko eh. But the magician is nagpakita sa akin in reverse and naramdaman ko rin yung reversal dito. Which is, nakikita natin, hindi ka na para magpaloko. Hindi ka na para magpauto. Hindi ka na para bow down sa kung ano sasabihin ng iba. Diba? This time you're thinking about yourself, you're being true or realistic sa sarili mo. Na kung ano talaga yung gusto mo, na nasa puso mo, yun yung susundin mo, yun yung gagawin mo. And yun yung nakakatulong sa'yo para ma-achieve yung success at magandang future para sa'yo. So anyway, sino ba itong person na nakakonect mo? Person na nakakonect mo for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra.
For the sign of Libra, okay. May lumabas na card dito. Ten of Swords at saka Queen of Swords. This is another message. Kunin natin yan. Ten of Swords. Queen of Swords. I feel like may ending, or this could be a past person, may ending na nangyari sa inyo ng person ito. But you don't mind kasi mas nakikita natin ang focus mo na is new beginnings, and ito person na to is, kumbaga, kung may pagka-cut off, tuluyan nang na-cut off with the Ten of Swords, and the devil is here. Yeah. I feel like itong person to is being manipulated. Kumbaga, kung nagkaroon ng ending sa inyo, pwedeng may nagmanipula sa kanya, may nagsabi sa kanya na ganito ganyan, may nag demand, or like pwedeng the ending is because or due to another person. Yan, nakikita natin dito yung Queen of Swords, pero mas nagpapapansin sa akin yung Kwago or owl dito sa likod ng Queen of Swords, which is like the dictator. Kasi the Queen of Swords is the energy of someone cutting off eh. So, lalo na kung siya yung nag-cut off, pwedeng may tao na nagdikta sa kanya na i-cut off mo si ganito, si Libra. And maaaring yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ending sa inyo nitong person na to. Masyado naging mapagmatsyag yung kwago na yun, yung person na yun, whoever that person is. And yun nga, siya yung nagdikta doon sa dapat gawin dito nitong person na to regarding sa connection ninyo. And the Four of Pentacles, this is like patago na energy. Like this person is hiding something, like a secret. And the Knight of Cups, pwedeng this could be an emotions na nararamdaman niya sa iyo with the Nine of Wands energy. Parang nahirapan siya, napapagod siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Emotions. Anong emotion ninyo sa isa't isa? Kanina pa nagpapakita itong Four of Pentacles, which is nandito rin siya. The Four of Pentacles. Okay. You're focusing sa new beginning, but deep inside, wala ka naman choice eh. Diba? Lalo na kung may blockage dito sa connection ninyo. Like, you need to focus on the new beginning kasi wala kang choice. Yun lang talaga dapat mong gawin. Mag-focus on new beginning. The Four of Pentacles, nakikita natin nilalagyan mo ng boundaries, or you're protecting yourself from pain. Hindi lang sa kanya. Maybe sa mga people or new person, new people sa buhay mo. Parang nandun yung sarili mo naman ang iniisip mo. Part of you is waiting, temperance, naghihintay dito sa person na to. Kasi, like, with the Seven of Pentacles, hirap naman na hindi, hintayin tong taong to. Alam mo sa sarili mong gusto mo siya, mahal mo siya, and importante talaga siya sa'yo eh. So, anong emotions sa person na to? Spirit guides, angel guides, anong emotion niya para sa'yo? The Eight of Cups and the Queen of Wands. Why do I feel like etong nagmamanipulate sa kanya? Kasi parang sinasabi sa kanya, isipin mo yung future.
ano, maybe, ah, parang dinidikta niya na wala kang future dyan kay Libra. So, parang gano'n, parang some sort of mamanipulate nga eh. Minamanipula niya yung person mo. Pinaniniwala niya na ganito, ganyan. Pinapakita niya yung future and then parang ginugulo niya yung storya eh. Para mapaniwala itong person na to. The Nine of Swords and the Two of Cups. Hindi to para sa iba, sa lahat. Pero kung may relationship silang dalawa, nung manipulator na yon, I can see there's a lot of problem dito sa relasyon nila. And very karmic, the Hierophant. The Hierophant is like a teacher, a wounded healer. So, andun yung parang karmic relationship yung nakikita natin sa kanila. And then, no choice yung person mo with the Four of Cups but to wake up from reality regarding do sa connection ninyong dalawa. Focus siya sa realidad. So, what will happen in the near future for the both of you? Nine of Wands, Ace of Swords. Tatlong aces na yung nasa side mo. So, Ace of Cups, Ace of Wands, Ace of Swords. That's 111. That's an angel number for you. Six of Cups, near future. King of Wands. Three of Cups, okay. Okay. Clarify nga natin, what's with the King of Wands? Bumalik na naman to eh. Nine of Swords saka Two of Cups. Nagpakita siya kanina, diba? Bumalik to eh. Like, parang hindi nila ma-deny sa connection. Yung, ang tawag dito? Problem sa connection, sa communication, sa connection nila. May mga pag-aaway, pagkakagulo, and ay honestly nakita tayo ng reconciliation. Kasi hindi niya ma-take yung relationship na meron siya with that person. Hindi siya okay eh, honestly. Parang napipilitan na magstay sa relationship na hindi naman talaga happy yung both parties. And the Six of Cups is the past energy. Pabalik yung past energy nito. And the Ace of Swords, nakita tayo new beginning. The Nine of Wands, yeah, this is the energy of your person. Like, bago siya bumalik, marami siyang ma-experience with that person na magiging dahilan para ma-realize niya yung mga pagkakamali or mga desisyon niya na hindi umubra or hindi naging helpful para sa kanya. Nakita tayo dito ng pagsisisi. And then Two of Cups and the Nine of Swords, yan. Ito nga yung relationship nila or connection niya with that person. Nakita natin, very traumatic. Hindi siya okay. Wala lang siya naging choice. But then eventually, makagawa ng paraan ito person na ito na makaalis to sa situation na yan. Kasi, hindi naman talaga okay yung sitwasyon. Pinipilit lang na maging buo or pinipilit lang na magstay kasi walang choice. Okay, pero nakita tayo ng
eventually itong person na to, marirealize niya, hindi naman talaga siya happy do sa relationship. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And by the way, again, bago ako mag-end, scammer number, ito yan, pwede itong madagdagan, mag-ingat kayo. This is the only number ng Madam P. Ako yon. Ito lang yung number na ginagamit namin sa GCash. Kaya ako at ang aking admin, Princess Jelis Candava, yan yung name ng GCash. virgophilippines@gmail.com. Diyan ka pwede mag-inquire or doon sa aming Facebook page, Madam P. Pag di mo ma-search, hashtag Libra Philippines, i-search mo. Or yung aming TikTok, Unipre. Marami din silang account sa TikTok, itong mga scammer na ito. Ganun din sa Facebook, napakadami. O kaya, mag-ingat po. Doble ingat. Doble ingat. Kaya nagiging transparent ako. And of course, if you want to donate sa ating channel, feel free to do so. Ma-appreciate ko lahat ng yan. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.